Sa nakaraan nating video ay kung saan, sinakripisyo ni Marquis Changlin ang kanyang kilin, para makapagpatuloy sa paghihiganti, sila ay naglaban ni Yan Shisan at nagpamalas ng kanilang lakas, at samantala, may nadiskubre na naman ang ating bida na bagong henyo, at potential na maging recruit niya sa kanyang sekta. Itinaas ni Wang Feng ang kanyang kamay upang gumawa ng isang espiritual na sandata, pagkatapos, malakas niyang inihagis ang espiritual na sandata patungo kay Mu Yunfei upang siya ay pakawalan sa pagkakagapos. Matapos siyang palayain, ang ating bida ay tumungo pasulong at masiglang nagtanong, "Sino ka?" "Ako si Mu Yunfei mula sa Shanong Empire. Pumunta ako sa Shinga Mountain Range para magsanay. Hindi ko inakala na ako ay mapagkakamala ng Marquis ng Changlin bilang miyembro ng Divine Immortal Sect at maging nakagapos dito." Nang marinig ito, lumaki ang mga mata ni Wang Feng sa pagkamangha. "Sa iyong talento, sa mga kabataan ng Shanong Empire, maaari kang ituring na pinakamalakas, hindi ba pinapahalagahan ng Emperor ng Shanong ang iyong kakayahan?" Ibinaluktot ni Mu Yunfei ang kanyang ulo pagkatapos marinig ito, nagpakita ng malungkot na ekspresyon. "Dati, ako ay isang walang kwentang tao, naglilibot lang ako para maibsan ang aking mga alalahanin, at sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang oportunidad kaya't nagkaroon ako ng ganitong antas ng cultivation." Nang marinig ito, tiningnan ng ating bida si Mu Yunfei na may kislap sa kanyang mga mata, at sa kanyang isipan ay nag-isip, hindi ba't ito ang typical na main character, ang taong tulad nito ay dapat talagang kunin sa Divine Immortal Sect. Pagkatapos mag-isip, yamakap ang ating bida sa balikat ni Mu Yunfei at masigasig na nagsalita, "Ang pagkakaroon ng ganitong oportunidad ay nagpapatunay na ang iyong swerte ay pambihira. Gusto mo bang sumali sa aking Divine Immortal Sect?" "Ano po ang sinasabi ninyo, Senior? Ang pagsali sa Divine Immortal Sect ay magbibigay sa akin ng direktang gabay, isa sa isa, kasama ang isang malakas na Profound Sovereign Realm. Sa iyong talento, maaari ka pang maging isang Profound Sovereign Realm. Ang mga salita ng Master ng Sect na ito ay matibay tulad ng mga pako, maaasahan mo ito. Gusto mo ba talaga akong kunin? Kung sasali ako sa Divine Immortal Sect, patuloy na darating ang mga problema sa akin. Divine Immortal Sect, gusto pa ba ng mga senior na kumuha ng mga junior?" Si Wang Feng, na may kalahating nakasarang mga mata, ay inilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at nagsabi, "Hanggat kasama mo ako, hindi ako natatakot sa anumang mga problema na darating, iwan mo na lang sa akin." Habang sila ay may magandang usapan, biglang sumigaw si Li Qing na parang rocket, "Sect Master, may problema." Tumingin sila sa labanan ni na Marquis Changlin at Yan Shisan. Sa sandaling yun, bamuka ang bibig ni Marquis Changlin at naglabas ng naglalagablab na apoy. Ang apoy ay mabilis na lumaki at tumungo diretso kay Yan Shisan, na nagulat sa kanyang nakita. Tinitigan ni Yan Shisan ang naglalagablab na apoy sa harap niya, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pawisan. Si Wang Feng, na may inis na ekspresyon, ay lumingon kay Ling Qing, at nakita niya ito na nakasubo ang dalawang kamay sa kanyang bibig. Ang dambong ito ay palaging pareho, naghahanap ng palo. Agad niyang sinira ang atmosfera na aking pinaghirapan para makakuha ng mga disipulo. Pagkatapos mag-isip, malakas na tinawag ng ating bida si Li Qing, na nagpaikot sa matabang lalaki na may nakakalito na ekspresyon, "Handa ka na bang tumungo sa medium spirit realm?" Nagsalita ng mahina si Li Qing, natatakot na walang makarinig, kaya mahigpit niyang pinisil ang kanyang matabang mukha at sinubukang sumigaw ng malakas, "Master, handa ako." Nang makita ang sigasig ni Li Qing, masayang lumuhad ang ating bida at hinampas siya sa balikat at nagwika, "Sinisiguro ko sa iyo na ngayon ay makakamtan mo ang iyong nais, magtiwala ka sa akin." Pagkatapos sabihin ito, tumingin si Wang Feng kay Mu Yunfei at ngumiti ng bahagya, upang matagumpay na makakuha ng isang disipulo, tila kailangan kong kumilos. Pagkatapos mag-isip, agad na naglaho si Wang Feng sa kanyang tinatayuan at nagpadala ng isang stream ng espiritual na enerhiya sa paligid. Si Li Qing na nakamasid ay nanagtaka sa kanyang nakita. Si Marquis Changlin, na may galit na ekspresyon, ay lumingon at sumigaw ng malakas, "Ikaw ang pumatay sa aking anak, Wang Feng." Sa sandaling matapos niya ang pagsasalita, lumitaw ang ating bida sa harap ni Marquis Changlin, napapalibutan ng masaganang espiritual na enerhiya. Nang walang pag-aatubili, sumugod si Marquis Changlin pasulong, binuka ang kanyang bibig at dumura ng isang bola ng naglalagablab na apoy patungo kay Wang Feng. Bilang tugon sa atake ni Marquis Changlin, ginamit ni Wang Feng ang kanyang kasanayang Holy Light Sword at Bright Jade Skill, na dalawang kasanayan ni Zimen at Yao Yu.
ginamit niya ang kanyang dalawang kamay at ipinagsama ang dalawang pinagmumulan ng kapangyarihan upang lumikha ng isang malaking yelong espada na sumugod pasulong. Pagkatapos matagumpay na pagsamahin, binalik ni Wang Feng ang kanyang espada at itinaas upang makakuha ng momentum. Nang lumakas ang nakuha niyang enerhiya, mabilis niyang ibinaba ang isang Immortal Beyond the Heavens, na hinati ang naglalagablab na apoy sa harap niya sa dalawa. Ang pagkawala ng isang suntok ay lalong nagpagalit kay Marquis Changlin, bumaling siya at naglunsad ng atake sa yelong masa ni Wang Feng. Sa isang malakas na impact, ang yelo ng main character ay mabilis na nabasag sa maraming piraso, unti-unting nagkawatak-watak at bumagsak. Ilang sandali pagkatapos, lumapag ang ating bida mula sa langit, nagtipon siya ng isang whirlwind ng malamig na enerhiya sa harap niya upang protektahan ang kanyang mahinang katawan. Isang segundo pagkatapos, sinuntok ni Marquis Changlin ang whirlwind ng malamig na enerhiya. Kasunod nito, nagbigay si Marquis Changlin ng isang umiikot na suntok diretso sa lupa, na nagdulot ng pagsabog. Pagkatapos sumuntok, tumingin siya ng masidhi at nagngangalit, hinawakan ang kanyang kamao at sumigaw, "Hindi mo kayang tumagal kahit isang suntok mula sa akin." Si Ling Feiwu, na nagmamasid mula sa malayo, ay lumaki ang mga mata sa nakita at bumulong, kung kahit ang master ay hindi kayang talunin ng Marquis ng Changlin, kailan pa natin makakamtan ang paghihiganti para sa dugo ng pamilya Ling? Si Li He ay nakatayo sa tabi, nakataas ang mga braso at nakangiti, mahigpit na nakapikit ang mga mata, at nagsabi, "Ang master ay hindi kailanman natalo ng Marquis ng Changlin, senior sister, hindi mo ba napapansin kung ano ang nawawala sa iyong tabi?" Nang marinig ito, biglang nagising si Ling Feiwu, tumingin sa paligid na may nagugulumihan ang ekspresyon. Sa ibaba, habang unti-unting nawawala ang malamig na enerhiya, ang malabong figura ni Marquis Changlin ay nagsimulang lumitaw. Tinitigan niya ang isang bagay sa likod ng layer ng malamig na enerhiya at nagwika. "Tinamaan ka ng aking kilin flame fist, pero hindi ka man lang nasaktan. Ito ay talagang kakaiba," diretsyong tingin ni Marquis Changlin. Ang ating bida, na may kalmadong ekspresyon, ay nakatayo sa harap niya. Iniwagayway ang kanyang kamay upang alisin ang malamig na enerhiya sa harap niya. Agad na nagwika ang ating bida ng may kumpiyansa. "Ang tinamaan ng kilin flame fist ay hindi ako, kaya paano ako masasaktan? Tingnan mo ang walang malay na matabang lalaki sa likod ko, siya si Li Qing, ang aking disipulo, at siya ang tinamaan ng iyong kilin flame fist. Anyway, mapagbigay ang master na ito, hindi nagtutuo sa iyo. At kailangan kong magpasalamat sa isang low-level profound sovereign realm expert tulad mo sa pagsasanay sa aking disipulo sa ngalan ng master na ito." Sa sandaling yun, mula sa katawan ni Liang ay biglang lumitaw ang phantom ng isang malaking black spirit tortoise, kasabay ng notifikasyon ng system, "Disipulo Li Qing, nagising ang black spirit tortoise bloodline, at nakapasok sa medium spirit realm." Bagamat nagising na siya, ang black spirit tortoise minor veins ay nakahandusay na walang malay sa lupa, na nakalabas ang dila. Si Marquis Changlin ay nagwagayway ng kanyang kamay nang may katigasan at nagsabi, "Kung gusto mo ang aking body refining, dagdagan ko pa ng kaunting lakas." Pagkatapos nitong sabihin, si Marquis Changlin ay nagpakita ng malalaking mata, hinigpit ang kanyang kamao, at pinabagsak ito ng malakas patungo sa ating bida habang sumisigaw, "Hayaan mo akong i-body refine ka patungong emperno." Si Wang Feng ay itinaas ang kanyang kamay, mahigpit na pinipigil ang kanyang ilong laban sa puting usok, at tumitig kay Marquis Changlin, "Hindi mo ba napapansin na ang sword shi na yung ginawang frost particles ay tuloy-tuloy na nasisinghot nang walang natitira?" Tama nga, nang marinig ni Marquis Changlin ang mga salita ni Wang Feng, tumingin siya sa ibaba at nakita na ang mga stream ng usok ay tuloy-tuloy na pumapasok sa kanyang bibig, ngunit huli na ang lahat para mapagtanto ito. Mabilis na itinaas ni Wang Feng ang dalawang daliri upang bumuo ng isang pag-atake, gamit ang spiritual energy para kontrolin ang sword shi. Pagkatapos, inaktiba niya ang skill na 15 Sword of Death, naglunsad ng sunod-sunod na sword shi patungo kay Marquis Changlin. Ang mga sword shi ay pumasok sa laman, winasak ang lahat ng kaliskis sa katawan ng Marquis. Libu-libong sword shi ang tumagos kay Marquis Changlin, tinanggal ang lahat ng kaliskis sa kanyang katawan. Ipinakita nito ang pulang laman na tuloy-tuloy na dumudugo at nagdudulot ng matinding sakit. Si Marquis Changlin ay lumuhad, nagngangalit ang mga ngipin, at isang patak ng maliwanag na pulang dugo ang tumulo mula sa kanyang bibig habang nahihirapang magsalita. "Kung papatayin mo ako, hindi ka rin mabubuhay. Ang emperador ay maghihiganti para sa akin." Si Wang Feng ay lumingon na may walang bahid na ekspresyon, ngumiti, at nagsabi, "Hindi ko sinabing papatayin kita." Nang marinig ito, si Marquis Changlin ay itinaas ang kanyang ulo,
tumitig ng may makitid na mga mata at nagtataka. Si Wang Feng ay nag-cruise ng kanyang mga kamay sa kanyang likod, umiling ng kaunti, at tumitig pababa kay Marquis Changlin at nagwika, Ling Feiwu, ipinagkakatiwala ko siya sa iyo. Ang mga mata ni Ling Feiwu ay lumaki sa pagkabigla habang tumitig sa harap at hindi makapaniwala. Agad, siyang tumalon mula sa bubong. Pagkatapos, si Ling Feiwu ay hinigpit ang kanyang mga kamao at naglakad ng mahaba patungo kay Marquis Changlin. Siya ay tumitig kay Ling Feiwu na may nagngangalit ng ngipin at isang mata. Ikaw si Ling Feiwu, paano ka nakaligtas? Sa sandaling matapos niya itong sabihin, si Ling Feiwu ay agad kumuha ng isang matulis na patpat na may bakas pa ng mga dugo. Hinigpit niya ang kanyang panga, itinuro ang patpat kay Marquis Changlin, at nagpilit, kung mamamatay ako, paano ko mapapatay si Lin Yunye para maghaganti sa pamilya Ling? Nang marinig ito, si Marquis Changlin ay tinakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay, nanginginig ang buong katawan at nagwika, kaya ang aking anak ay pinatay ng mga labi ng pamilya Ling na yung pinagtatanggol. Pagkatapos nitong sabihin, si Marquis Changlin ay nagpakita ng mga ngipin at nagpakita ng isang nakakatakot na ngiti. Bigla, itinaas niya ang kanyang mga kamay sa langit at tumawa ng malakas, na nag-iwan kay Ling Feiwu at sa ating bida na napapatingin sa pagkabigla. Mahusay, mahusay, si Wang Feng ay tumingin sa Marquis nang may pag-aalala. Nabaliw na ba itong Marquis? Alam niyang pinatay ni Ling Feiwu ang kanyang anak. Ngunit tumatawa pa rin siya ng ganito. Si Marquis Changlin ay bumukas ng malaki ang bibig at sumigaw ng direkta kay Ling Feiwu, gaano man kalungkot ang pagkamatay ng aking anak, ang iyong kinabukasan ay magiging mas masahol pa. Sa sandaling yun, ang buong kalangitan ay biglang naging pula, at isang kidlat na ginto ang bumagsak. Kung papatayin mo ako, baka may pagkakataon pa ang Divine Immortal Sect na mabuhay, ngunit kung maglakas loob kang tanggapin si Ling Feiwu, tiyak na mapapahamak ang buong sect. Nang marinig ito, si Wang Feng ay nanatiling tahimik at nag-isip, tama nga, tulad ng inaasahan natin, ang pagkalipol ng pamilya Ling ay may mga nakatagong dahilan, ngunit sa pagtingin sa ugali ng Marquis ng Changlin, tila imposibleng makuha sa kanya ang mga lihim ng pagkalipol ng pamilya Ling. Ibinaling ng ating bida, ang tingin niya kay Zuan Shua. Ang Sheng Xia Great Demon ay isang kilalang entidad mula sa Empire of Yaorei 1,000 taon na ang nakalipas. Bukod dito, siya ay nakipaglaban dati laban sa Emperor ng Yaorei, marahil ay may alam siyang mga nakatagong katotohanan. Mamaya, maaari ko siyang tanungin ng ilang mga katanungan. Samantala, nang marinig ang mga salitang yun mula kay Marquis Changlin, ang ekspresyon ni Ling Feiwu ay nagbago at nanginginig siya habang tumitingin sa ating bida na may malungkot na tingin. Sect Master, maaari ko ba talaga siyang patayin para magheganti? Nang marinig ito ng ating bida, agad niyang hinawakan ang kamay ni Ling Feiwu at nagwika, ano ba ang sinabi ko sa iyo dati? Si Wang Feng na nakapikit ang isang mata na nakatutok sa piraso ng kahoy sa kamay ni Ling Feiwu ay nagsabi, ang ating Divine Immortal Sect ay hindi natatakot sa sinuman, kung mayroong blood feud, kahit na siya ay kasing lakas ng langit, dapat natin siyang patayin ng walang pag-aatubili. Nang marinig ito, si Ling Feiwu ay muling nagkaroon ng tapang at sumigaw ng malakas, Ama, kung mayroon kang anumang espiritu sa kabilang buhay, pagkatapos nitong sabihin, si Feiwu ay tumakbo at tinusok ang katawan ni Marquis Changlin gamit ang mahiwagang stick sa kanyang kamay. Kumakalat ang dugo sa lahat ng dako, Ama, maaari ka nang magpahinga ng mapayapa ngayon. Bagamat tinusok, si Marquis Changlin ay bumukas pa rin ng malaki ang bibig at nagpakita ng isang kakaibang ngiti. Ang mga mata ni Ling Feiwu ay lumaki, nagpapakita ng isang bahid ng galit sa kanyang mga mata, at pagkatapos, siya ay umikot ng malakas sa sugat sa dibdib ni Marquis Changlin upang maramdaman niya ang matinding sakit. Sa ilalim ng matinding puwersa, ang patpat ay sa wakas ay nabali. Ang tingin ni Marquis Changlin ay naging malabo, at mahigpit niyang isinara ang kanyang bibig. Pagkatapos, siya ay nahulog ng malaya, na nagpapadala ng kanyang buhok sa hangin habang tuloy-tuloy na dumadaloy ang dugo mula sa kanyang dibdib. Si Ling Feiwu ay tumitig ng matindi sa dalang patpat sa kanyang kamay, humihinga ng mabigat. Samantala, ang Great Demon Xuanxue ay lumapit, itinaas ang kanyang kamay, at nagpahayag, Sect Master, kung mamatay ang Marquis ng Changlin, tiyak na hindi papayag ang Emperor Yaorei, natatakot lamang ako na hindi niya ito palalampasin. Ang ating bida ay agad tumugon ng may kumpiyansa at tapang, kung hindi, paano magiging kilala ang Divine Immortal Sect ng mabilis? Pagkatapos nitong sabihin, ang male protagonist ay nagtaas ng kanyang mga mata sa langit, nagpapakita ng paghanga sa sarili, na binibigyan ang sarili ng perpektong marka. Samantala, si Mu Yunfei ay iniharap ang money pouch sa kanyang mga kamay, lumuhad sa isang tuhod sa harap ng ating bida, at time team na nagmakaawa, disipulo Mu Yunfei ay nais sumali sa Divine Immortal Sect.
Si Wang Feng na nakatayo ay nagwika, alam mo ba ang mga patakaran para sa pagtanggap ng mga disipulo sa sect na ito? Nang marinig ito, itinuro ni Mu Yunfei si Lei He at ngumiti, ang disipulo ay nakipag-usap kay senior brother Lei He. Nang marinig ito, si Wang Feng ay iniabot ang kanyang kamay upang kunin ang money pouch, na iniisip sa sarili, hindi masama, iniligtas ako nito sa abala na kailangan kong linlangin siya. Sa sandaling kinuha niya ang money pouch, lumitaw ang isang notification mula sa system na nagsasabi, binabati kita, host, tinanggap mo ang isang top-tier demon, nakatanggap ka ng reward na sec points at isang random summoning opportunity. Nang matanggap ang notification mula sa system, ang mga mata ni Wang Feng ay lumaki sa pagkamangha at agad napawika, wow, ang sec points na dala ni Mu Yunfei ay mas malaki pa kaysa kay Lei He, na Profound Emperor Reincarnated. Kinabukasan, sa loob ng bulwagan ng Divine Immortal Sect, kung saan ang ating bida at si Lei He ay nakatayo. Matapos gamitin ng ating bida ang summoning ng isang beses, sa sandaling ito, nagsimulang kumalat ang mga sound wave mula sa isang lugar, na nakakuha ng atensyon ni Lei He. Ang mga sound wave ay umabot kay Li Qing, Ling Feiwu, at Mu Yunfei, na naapektuhan din ng mga sound wave na ito at napawika. Ano itong tunog? Baka kaya inaatake ang ating sekta? Ang mga sound wave ay nagmula sa isang maliit na gintong parang kulingling, bigla, isang magandang babae ay biglang lumitaw sa likod ni Mu Yunfei, binalot ang kanyang mga braso sa kanyang leeg, at malumanay na hamihip ng mga singsing ng sound wave, na nagpastan sa kanya. Ang tunog ay labis na nakakaakit, na nagpapapula sa mga pisngi ni Mu Yunfei. Matapos siyang maakit ni Mu Yunfei hanggang sa makalimutan niya ang lahat, inilagay ng babae ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at dahan-daang lumayo. Lumutang siya ng maganda sa harap ni Ling Feiwu, na nahulog sa kanyang gayuma kahit na isang babae. Pagkatapos, lumutang siya sa harapan ni Li Qing, at patuloy na nagpalabas ng sound waves na gayuma sa matabang lalaki hanggang sa halos na hindi na niya maibuka ang kanyang mga mata. Ang babae ay tumayo sa gitna ng Grand Hall, nagbukas ng kanyang mga braso, at nagpadala ng mga sound waves sa lahat ng direksyon. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo, na nagpakita ng isang divine side profile, kasama ang isang bagong gawang nose job na nagkakahalaga ng malaki. Nang makita ni Wang Feng ang magandang babae at labis na namangha, sabay sabi, ito na yata ang bagong summon. Ang system screen ay nagpakita ng mga attributes ng karakter. Zhu Yuyan, Empress. Si Zhu Yuyan ay ang sect master ng number 1 demon sect sa nobelang The Twin Dragons of the Yellow River. Kung hindi siya nadaya ng Evil King Shi Jiyuan, na pumihil sa kanya na ma-master ang ika-18 na level ng Heavenly Demon Great Art, ang kanyang lakas ay walang duda na hindi masukat, ang kanyang kasalukuyang cultivation ay nasa mid-stage ng Profound Sovereign Realm, na may profound skill na Heavenly Demon Grand Law, Royal Peak, at profound weapon na Empress Sword, Royal Peak. Tumayo si Zhu Yuyan sa harap ng mga disipulo ng ating bida, na nagpapakita ng isang magandang tindig at isang manipis na figura na nakakakuha ng puso ng marami. Si Lei He ay tumingin sa malayo, iniiwasan ang eye contact na may pamumula sa kanyang mga pisngi. Ang boses na ito ay maaaring gumamit ng tunog upang pukawin ang emosyon at mabighani. Tumutok si Wang Feng kay Zhu Yuyan, ngumingiti habang iniisip, Demon Magic Demon Sound, hindi nakakapagtaka na ang mga disipulong ito ay parang nagagayuma, bagamat hindi kasing nakakatakot ni Yan Shi-san, siya ay lubhang makapangyarihan. Lumapit si Zhu Yuyan sa ating bida, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, at bahagyang yumuko. Si Zhu Yuyan ay nagbibigay ng respeto sa puging sect master. Agad pinapakilala ng ating bida sa kanyang mga disipulo ang bagong dating, ito si Zhu Yuyan, o Elder Zhu. Narinig ito ng 4 na disipulo ni Wang Feng at agad na nagbigay ng pagbati, nagbibigay ng respeto kay Elder Zhu. Nang marinig ito, tumingin si Zhu Yuyan sa 4 na disipulo ng Qting bida, pagkatapos, ngumiti siya ng maliwanag, pinagsama ang kanyang mga kamay, at nagpadala ng mga sound wave na kumalat sa paligid, ang 4 na disipulo, na naapektuhan sa mga tunog, at naakit sa kanyang charm. Samantala, si Yao Yu na nakatayo sa likuran, pinapayapa ang kanyang isipan sa gitna ng magulong mundo. Mahigpit niyang ipinikit ang kanyang mga mata at naglabas ng isang bugso ng malamig na enerhiya, na nagpapanginig sa 4 na disipulo ng ating bida, kahit na ang matabang Dumbo ay napabahing. Inabot ni Wang Feng si Zhu Yuyan, at pagkatapos, tumingin kay Lei He at nagsabi, mula ngayon, susundin mo si Zhu Elder. Masusunod Master.
Tugon ni Lei He matapos magbigay ng mga tagubilin, si Wang Feng, na may seryosong ekspresyon, ay itinaas ang isang daliri at matatag na nagsabi, sa loob ng 10 araw, ang Sect Master ay dadalhin kayo lahat upang lumahok sa Demon Sealing Assembly, sa loob ng 10 araw na ito, kayo Mu Yunfei, Li He, Ling Feiwu, at Li Qing, ay dapat sumunod kayo sa inyong master para mag-cultivate. Sa sandaling matapos niya ang pagsasalita, sumigaw ng sabay-sabay ang 4 na disipulo, hindi namin bibigwin ang Sect Master. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga disipulo at mga elders ay umalis na sa bulwagan. Si Wang Feng na ating bida ay naiwan na mag-isa sa bulwagan at nakaupo sa kanyang trono, binubuksan ang system panel. Ngayon, mayroon akong malaking bilang ng sect points sa kamay. Kaya syempre kailangan kong mag-redeem ng reward. System, gumastos ng sect points para mag-redeem ng reward. Congratulations, host, nakakuha ka ng 1/10 ng cultivation ni Yan Shisan, ang profound skill na Burning Jade, at ang profound skill na Demon Magic Technique. Labis na nasabik si Wang Feng sa nakuhang mga reward at agad nag-utos, system, bilis na i-channel ang Demon Magic Blessing sa katawan ng ko. Inilagay ng ating bida ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at sinimulang i-absorb ang profound skill na Demon Magic Blessing sa kanyang katawan. System, sapat ba ang nakuha kong cultivation para itaas ang aking cultivation sa Profound Venerable Realm? Agad na tumugon ang system sa ating bida, ang Strong Profound Venerable Realm ay preliminarily pumasok sa Low Realm, maliban kung magsusummon ang host ng isang Strong Profound Venerable Realm expert at makakuha ng cultivation ng Profound Venerable Realm. Sa ngayon, imposibleng itaas ang iyong cultivation sa Profound Venerable Realm. Nang marinig ito, agad napaisip si Wang Feng at nagwika, totoo yan, kung madali lang umabot sa Profound Venerable Realm, sa loob ng 3 malalaking empire, hindi lang iisa ang Peak Strong Profound Sovereign Realm. Pagkalipas ng 10 araw, ang 4 na disipulo at 4 na elders ay nagtipon sa labas ng Divine Immortal Sect. Hindi masama, matapos kayong turuan ng mga elder, mabilis talaga ang inyong pagunlad, pero kulang pa rin ang kaunti sa aking inaasahan, tugon ng ating bida. Si Li Qing, na may mga pasa at sugat sa mukha, ay sumigaw ng malakas ng may pagkabahala, Sect Master, kung patuloy ako mag-cultivate, papatayin ako ni Elder Yao Yu. Nang marinig ito, itinaas ni Wang Feng ang isang daliri na may kumpiyansa at sumagot, hindi naman siguro, system, ilipat ang cultivation na nakuha ko dati sa mga katawan ni Li Qing, Ling Feiwu, Li He, at Mu Yunfei. Ginamit ng ating bida ang isang paraan ng non-entity transfer upang ilipat ang cultivation na kanyang naipon sa kanyang 4 na disipulo, sa isang iglap. Ang cultivation ni Li Qing ay tumaas sa entry phase initial stage realm, ang cultivation ni Ling Feiwu ay umabot sa peak ng entry phase realm, ang cultivation ni Li He ay tumaas sa early stage ng nobility realm, at sa wakas, ang cultivation ni Mu Yunfei ay umabot sa peak ng nobility realm. Salamat, Master, sa non-entity transfer ng aming cultivation. Tumungo pa sulong si Mu Yunfei, nagbigay ng pagbati na may sorpresa sa kanyang ekspresyon. Hindi ko inaasahan na may ganitong teknika ang Sect Master. Walang nakakagulat dito, dati, itinaas ng Sect Master ang cultivation ni Elder Ye Gotchen mula sa peak ng Nobility Realm hanggang sa early stage ng Profound Sovereign Realm, tugon ni Li Qing. Tumingin ang ating bida sa mukhang ipis na si Zuan Shua at nagtanong, nasaan ang mga flying tools na sinabi kong ihanda? Sumagot si Xuan Shua, handa na ito matagal na, pagkatapos mong makita, Sect Master, tiyak na masasabi mong napaka-thoughtful nito. Sa sandaling matapos niya ang pagsasalita, bumagsak mula sa langit ang flying prop pala, ay isang spaceship na gawa sa isang kubo, idinisenyo ko ito sa estilo ng major hidden sect ng ating Divine Immortal Sect, tiyak na nababagay ito sa pagiging mapagkumbaba ng ating Sect Master, at idinagdag ko pa ang isang karatula na nagsasabing Divine Immortal Sect. Itinaas ng ating bida ang kanyang ulo para tingnan ang spaceship, na may malinaw na ekspresyon ng kawalan ng magawa. Talaga nga naman, kahit saan tayo pumunta, hindi tayo makakatakas sa kubo na ito. Sige na lang, tiisin na natin ito. Mahirap na tayo, kanino pa ba tayo iiyak? Pagkatapos mag-isip, tumingin ang ating bida kina Yao Yu at Yan Shisan. Kung gayon, ipagkakatiwala ko sa 2 elder ang pagbabantay sa Divine Immortal Sect. Masusunod, Sect Master, tugon ng 2 sandali pagkatapos,
Sumakay ang grupo ng male protagonist sa spaceship at ito ay umangat sa himpapawid. Si Xuanxua na Great Demon, na mukhang ipis, ang nanguna, kumikilos bilang kapitan, nakatayo sa harap at nagmamaneho ng may kagitingan at tumatawa. Sa likuran niya ay ang ating bida kasama ang mga disipulo at elders, na nakaupo ng maayos. Ang ating Divine Immortal Sect ay hindi kikilos maliban kung kinakailangan, ngunit kapag kumilos tayo, yayanigan natin ang mundo. Tumingin ng diretso si Wang Feng na may kumpiyansa sa kanyang ekspresyon, ipinapakita ang kanyang personalidad. Let's go. Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, ang kanyang spaceship ay sumibad papunta sa himpapawid, na nag-iiwan ng isang makapangyarihang bugso ng gintong liwanag.